Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ako, si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Pirmi ko ga-advise sa akong mga clients to invest for their future. Ako, invest in MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. 5 na ko katuig di gamit kauban sa tama nga pagkaon o pag-ehersisyo. Mao nga sa online shopping, automatic add to cart na ang MX3. Abang pa more sa mga sales o promos. MX3, dili ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko, si Mahin Papawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. As usual, ang magkasama natin sa palatuntunang ito sa technical side, kasama ang radio man James Magdayo, ang ating bagong kaibigan dito sa istasyon. At as usual, kasama pa rin natin ang ating kaibigan, matagal nang naging kaibigan, kasama ang radio Maldax sa Ilumba, at ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon. Isama ang radyoman SM Moshe Mike Edgar Dagumo, or of course, sinamahan ng buong staff ng RMN Dipolog. Ating paggalang sa kanilang lahat. At ang ating obispo, ang ating spiritual father dito sa Diocese of Dipolog, the Most Reverend Severo Caermari, kasama na ang buong mga kaparian natin sa Diocese of Dipolog. Ating paggalang sa kanilang lahat. Okay, ito pa rin ang kapatid ninyo sa palatuntunan, Silver Toldoyano, Senior alias Veritas. Okay, ang ating tatalakayan ngayon, mga kapatid at mga magulang, ang tungkol sa isang nakita natin sa YouTube na isang magandang balita ito, mga kapatid at mga magulang. Dahil isang INC o Iglesia ni Cristo ang ngayon nagbabalik loob na sa ating pananampalatayang Katoliko. Gusto nating ibahagi sa inyo ang dahilan kung bakit nagbabalik loob siya sa ating pananampalatayang Katoliko. Parang may kapareho o similarity ang dahilan niya kung bakit nagbalik siya sa ating pananampalatayang Katoliko. Medyo pareho, may mga testimonyo siya na magkakatulad sa dahilan din kung bakit hindi ko itunuloy ang paglipat ko sa Iglesia ni Cristo. Okay. Nasa YouTube, no? At
hindi lang natin isabi ang pangalan niya dito sa ating palatuntunan dahil unang-una hindi naman tayo nakahingi ng pahintulot. Ibahagi ko lang sa inyo ang dahilan. At baka kayong mga nakikinig, especially kung mga miyembro kayo ng Iglesia ni Cristo, makapag-isip kayo kung bakit nanatili pa rin kayo diyan. Samantalang sa pagkaalam ko, parami ang nagbabalik na ng loob sa pananampalatayang Katoliko. Hindi lang mga former INC o Iglesia ni Cristo, may galing din sa yung samahan ni Eliseo Soriano na tinawag na MCGI o Members of the Church of God International, no? Na ang founder si Eliseo Soriano. May mga kaanib din sa samahang iyan na ngayon nagbalik loob na sa ating simbahang Katoliko. Parami talaga ang nagbabalik loob. At isama ko na rin dito sa ating paghahayag ngayon na meron tayong naging kaibigan na naanib sa samahan ding iyan. At may komento siya sa ating ibinalita tungkol sa parami ang nagbabalik loob sa pananampalatayang Katoliko. Sinabi niya, hindi ko lang isabi dito ang pangalan din niya, no? To respect him dahil kaibigan kami. Sabi niya, hindi daw ako nagsasabi ng totoo. Para bang ginawa niya akong, ano ba yung hindi nagsasabi ng totoo? Sinungaling. Sinungaling daw ako dahil hindi daw totoo na parami ang nagbabalik loob sa Katoliko galing INC. Now, kaya ko idadala dito, no? Kaya ko ibahagi din ang mga puntong sasabihin ko ngayon sa inyo dahil kung nakakita kayo sa mga discussion namin sa social media, kapag hindi ako magbigay ng mga pahayag o maging silent lang ako, walang hibo, baka yung iba sa inyo ay maniniwala sa ganong klaseng mga reaksyon. Okay. Now, siguro, hindi lang siguro siya nakapanood sa mga testimonyo ng mga kasamahan niyang bumalik na sa Katoliko ngayon. Now, ang aking ibahagi sa inyo, yung isang INC na ngayon Katoliko na at naging Defensor Katoliko pa. No? Hindi ko lang papangalanan. At siguro, tingnan lang ninyo ang isa sa vlog niya sa YouTube, yung kung hindi ako nakalimot, yung Boy Alita YouTube. Kung hindi ako nakakalimot sa description ng YouTube niya. Okay. Now, ito ang dahilan, no? Siguro diretso na lang tayo sa mga kung bakit, no? At kung bakit dapat nating iwanan ang pananampalatayang iyan. Oh? Now, kung makinig kayo sa mga palatuntunan nila sa telebisyon, sa radyo, reverse din ang sasabihin nila. Ang kanilang mga ihahayag din nila ang mga dahilan nila kung bakit humiwalay sila sa ating pananampalatayang Katoliko. Diba? So, ngayon sa palatuntunan natin, ibigay naman natin ang dahilan kung bakit dapat nating iwanan ang INC o kung Katoliko kayo dati at napaanib na,
o humiwalay kayo sa Katoliko at nandyan na, no? Dapat malaman nyo ito kung bakit din kailangang babalik kayo sa pagkakatoliko. Now, sabihin na lang natin, siguro, hindi na ito masabi nating one side dahil nalaman na ninyo, no? Nalaman na ninyo ang mga objection. Nalaman na ninyo ang mga dahilan kung bakit napaanib kayo dyan. Di ba? Oh. At kung makinig kayo sa palatuntunan na ito, halimbawa mga IEC kayong nakikinig ngayon, kung makinig kayo, ibig sabihin, both sides na ang inyong napakinggan. Di ba? Di ba yun naman ang tama na bago tayo magpasya, dapat muna alamin natin ang both sides. Hindi lang isa ang ating papakinggan. Katulad sa huwes o judge ng isang korte, ang judge hindi magpasya o magbigay ng desisyon kung sino ang panalo sa case o sa kaso kung hindi niya mapakinggan ang dalawa, both sides. Bago magpasya ang judge o huwis o hukom, kailangang pakinggan niya muna both sides. Pakinggan niya ang mga abogado ng magkabilang panig bago siya magpasya. Di ba? Yun ang tama. Kaysa ang pakinggan lang, yung isang side lang. Di ba? So, kahit kung may mga INC man ang nanood ngayon sa ating live streaming, nakikinig sa radio, at yung sa YouTube, dahil i-upload natin ito din sa ating YouTube, no? Okay. Now, ito na lang, no? Ikumpara niyo ang mga dahilan. Dahilan naming mga hindi humiwalay sa Katoliko at yung nagbabalik loob na sa Katoliko na dating kasamahan ninyo. No? No? Para ito sa inyong mga kapatid na nandyan pa sa INC. No? Ikumpara ninyo ang tinuro ng mga ministro at ng mga dahilan kung bakit may nagbabalik loob sa Katoliko. At ako, no? Bakit hindi ko itinuloy ang pagsama sa samahang iyan? Okay. Now, ito. Ano nga ba, ano ba ang tunay na Iglesia ni Cristo? Ano ba ang tunay na Church of Christ o Church of God? Huwag kayong malilito kapag sinabi natin ang Church of God or sasabihin natin Church of Christ, kahit dalawang magkaibang pagbigkas iyan sa iglesia, pero iisang iglesia lang iyan, no? Dahil yung iglesia ni Cristo ng Biblia, siya namang iglesia ng Diyos o Church of God. Ang patunay natin, yung kung basahin natin ang Gawa 20:28 na sasalin ng Biblia na tinawag na King James, ang translation, Church of God. Pero kung puntahan natin ang salin ni George Lamsa, Church of Christ. So, ibig sabihin, yung Church of Christ o Iglesia ni Cristo ng Biblia at Church of God ng Biblia, iisa lang. Iisa lang ang tinutumbok. So, huwag kayong malito sa paiba-ibang pagtawag, mga kapatid at mga magulang. No? So, ito ang dapat iisipin natin. Iisang iglesia lang ang tatag ni Kristo. Iisang iglesia lang. At kahit na tawagin ito sa paiba-ibang pangalan, iisang iglesia lang ito. Ulitin ko naman ang palagi kong ginawang halimbawa. Katulad ko, pangalan ko Silbert. Tinawagin akong Bobby as my nickname. Tinawagin akong Veritas as my radio call. Hindi ako tatlong tao. Di ba? Hindi ako tatlong tao kahit na tinawag ako sa tatlong magkaibang deskripsyon, ang Silbert, Bobby at Veritas. Liban na lang kung ibang Bobby ang tinukoy natin. Di ba?
Pero ang Bobby na tinukoy natin, ako. Dahil Bobby ang nickname ko. Di ba? Oh. So, yan. Kahit na tawagin ito sa paiba-ibang pangalan, pero iisang iglesia lang ito. Na ngayon, bakit ang tunay na Iglesia ni Cristo o Church of God, ito na ngayong nagpakilalang Roman Catholic Church? Ito ang hindi nyo alam, no? Mga kapatid at mga magulang. Now, naalala ko ang debate ng CFD at ministro o debater ng INC na hindi ko makalimutan yung mga sinasabi ng debater ng INC na ang pangalang Roman Catholic Church daw ay chop-chop. Chop-chop. Or ano ba yung ibig sabihin yung chop-chop? Ini-assemble. No? Mga pangalan na chinap-chop daw at pinag-isa. Ibig sabihin, ina-assemble. Ina-assemble ng mga obispo. Ang pagsabi nila nito, para bang negative ang kanilang pagsasabi. O para bang hindi daw dapat ito gagawin ng mga obispo na ina-assemble ang mga description o mga palatandaan. Dahil yung description kasing Roman Catholic Church, mga palatandaan o description iyan ng iglesia na ina-assemble at ginawang opisyal. Kung babasahin natin ang Biblia, hindi natin tinututulan ang tinuro ng mga ministro ng INC ni kapatid na Felix Manalo, hindi natin tinutulan o hindi tayo nag-disagree na ang tunay na iglesia, iglesia ni Cristo o Church of God. Hindi tayo tutol niyan. Siguro, alam nyo na kahit na ang mga ministro ng INC, babasahin nila ang Aklat Katoliko na kung hindi ako nakalimot, aklat ng isang pari na si Francis Bicasili, kung hindi ako nagkakamali. O iba ba ang author? Pero ang sinabi ni Francis Bicasili, ang kinuquote nila. Na sabi ng pari, ang iglesia daw, Church of Christ. At kung sila ang magbabasa, sasabihin nila, kahit na ang pari ninyo, sinabi na ang tunay na iglesia, Church of Christ. Pari na mismo ang nagsabi. Diba? So, yung ginawa nilang referensya, yan din ang patunay natin. Patunay naming mga CFD na talagang nagtuturo ang simbahang Katoliko na itong Roman Catholic Church ay siya din ang Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Bakit ganon? Bakit ang Roman Catholic Church at ang tunay na Church of Christ o Iglesia ni Cristo iisang iglesia lang? Ito ang hindi nyo alam. Hindi talaga ninyo ito matanggap kung hindi ninyo tingnan ang mga record ng kasaysayan o history. Kaya, maling sabihin natin na hindi natin isama ang mga history books sa pagtukoy kung aling iglesia ngayon sa mundo ang totoong iglesia nga na sinimulan o tinatatag ng Panginoong Hesukristo. Hindi ninyo malalaman kung hindi ninyo tatanggapin o hindi kayo maging kumbinsido na bakit tama itong sinabi natin ng tunay na Church of Christ o Iglesia ni Cristo, ito rading tinawag ngayong Roman Catholic Church, mga kapatid at mga magulang. Okay. Now, ito. Sinabi ko last program natin na italakay natin ngayon yung description na Roman. Siguro uunahin na lang natin ito dahil baka maabutan na tayo ng oras. Okay. Now, bakit tama ang mga obispo na linagyan nila ng mga description o mga palatandaan ng tunay na Iglesia ni Cristo
o Church of God. Now, sinabi ko na ito sa nakaraang programa natin. Ang nangyayari kasi ngayon, mga kapatid at may mga magulang, katulad ito sa paksang o topikong pera o yung kwarta natin ba, yung pera o money sa Ingles. Ano ba ang ibig sabihin natin? Itong pera natin, halimbawa, itong pera natin sa bansang Pilipinas, halimbawa, itong 500 peso bill. 500 peso bill, no? Papel. Okay. Now, bakit kung may hawak tayong pera, bakit kilatisin pa natin ito kung ito ba ay tunay na pera o fake? Bakit kilatisin pa natin? Dahil hindi lahat na pera na ating mahawakan genuine iyan. Posibleng may fake iyan. At ang fake na pera o faking pera, parang totoo ito dahil yung numero o description, ikinopya ito sa tunay o sa genuine. At ganon din ang kulay, katulad sa genuine, di ba? So ngayon, paano natin malaman ang totoong pera sa versus faking pera? Ang mga authorities ng pera natin, yung central bank, ang nakakaalam kung ano ang mga description o mga palatandaan na ginawa nila sa pera natin. Diba? Siguro alam nyo, kung halimbawa sales lady kayo, nagtitinda kayo, diba? Inaalam ninyo kung ano ang mga description o mga palatandaan, mga marks na ginawa, inilagay ng authorities ng central bank. At bakit central bank ang maggawa ng mga palatandaan o marks o kung sa Bisaya pa, ilhanan? Dahil central bank lang ang authority sa paggawa ng pera. Di ba? Tanungin ko kayo, kahit na sino ba ay pwede makagawa ng tunay na pera o genuine na pera? Hindi. Hindi. Di ba? May authorities ang ating pera na dapat nating alamin at isipin na kapag sila ang gagawa ng pera, hindi peke ito. Pero halimbawa ako, gagawa ako ng pera, kopyahin ko yung genuine. Dapat hindi kayo maniwala sa ginawa ko dahil wala akong authority sa paggawa ng pera. Di ba? Kahit na makopya ko ba ang pirang totoo. Na ngayon, ano ang ginawa ng mga authorities ng pera natin, ang central bank? Bakit linagyan nila ng mga marka o mga sa Bisaya pa ilhanan o mga palatandaan? Bakit hindi enough o ano ba? Ano ba sa Tagalog yung enough? Bakit hindi enough? Yung tingnan lang natin yung marka o numero. Ang sagot dahil may fake kasi. At ang fake o faking kwarta o faking pera, parang totoo ito dahil hinopya ang totoong pera. So paano natin malaman ang genuine? Dapat alamin natin ang mga marka o mga palatandaan na inilagay ng mga authorities. Yung mga nasa central bank. Di ba? So, bakit sinabi ko ito? Dahil ganon din kapag ang topiko natin, tunay na Iglesia ni Cristo o Church of God, alamin din natin kung ano ang ibinigay o ginawang marka o palatandaan ng mga authorities. Ang tanong, sino ba ang authorities sa tunay na Iglesia? Una, mga apostol, mga kapatid at mga magulang. Ang ebidensya natin nasa Biblia, no? Kung bakit mga apostol ang unang mga authorities ng simbahan. Nasa Juan 20:19 hanggang 23. Si Kristo nagbigay ng authority sa mga apostol.
At kung itanong ninyo, sa mga panahon ngayon, sino ang authorities? Siyempre, tingnan natin ang history. Hindi po pwedeng hindi natin tingnan ang history. Alamin natin sa history kung sino ang nakasunod sa authority ng mga apostol. Na wala na akong panahon pang i-discuss ko ito ng mahaba, no? Okay, sa susunod ng mga pagkakataon, italakay ko kung bakit ang mga obispo ang nakasunod sa authority ng mga apostol through yung tinatawag nating apostolic succession. Dahil ang mga obispo lang, ang linya ng mga obispo natin ang nadugtong sa history ng mga apostol. Dahil yung ibang mga religion, huli na ito kasi hindi sila madugtong. So, ang ibig kong sabihin, ang mga obispo ang makalagay ng mga palatandaan. Yan. Yang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, yan ang mga palatandaan. Katulad sa Central Bank, maggawa ng mga palatandaan para malaman natin ang totoong pera. Ito din, malaman natin ang totoong Iglesia ni Cristo o Church of God kung tanggapin natin ang mga palatandaan o description ng mga authorities na ang tinukoy natin ng mga obispo. Kaya nga, naniniwala ako sa mga council ng Simbahang Katoliko. Dahil nasa mga council ng Simbahang Katoliko, nilalatag nila ang mga description. So kung hindi kayo maniniwala sa mga obispo, yung mga description na inilagay nila, mapeke talaga kayo, mga kapatid at mga magulang. Yun ang kaibahan natin ngayon. Now, aking patunayan ito more sa susunod na linggo. Ang key verse na ating pinagbasihan ito yung Jeremias 31:21. Yung sinabing maglagay ng mga palatandaan. Biblical ang ginawa ng mga obispo, mga kapatid at mga magulang. So hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid na Silbert. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ating amor olorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave DX RMN Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang umaumagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo, ang pag-aksyon agad sa mga problemang buhat nyo, at ang pagdadrama na nagbibigay aral, ligaya at kulay sa buhay.